Imagine a night when everything around is silent and you alone in your room. Pero hindi lahat ng katahimikan ay payapa. Larawan ng isang malaki at lumang bahay. Ang mga dimdilaw na ilaw ay sumisikat sa mga bintana, sa labas ay napakadilim na kadiliman. Isang batang babae, si Charis, ang lumabas ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nataranta at natatakot. Iyon ay ang madilim na gabi ng si Charis, isang batang babae tulad ng iba, ay nagsimulang makarinig ng mga yabag na hindi pag-aari ng sinuman. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit nang tumingin siya sa paligid, tanging kadiliman ang tahimik na nakatingin sa kanya. Walang naniniwala sa kanya. Walang nakakaunawa sa kanya. Umugong ang tunog ng kalampag na pinto. Lumabas si Charis, ang mahinang ilaw ng kalye ang nagbibigay liwanag sa lupa. Ang imahe ng dalagang naglalakad sa madilim na gabi, bawat hakbang ay may dalang takot ngunit determinasyon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga bagay na nakikita natin ng ating mga mata. Ito ay isang kwento ng hindi maipaliwanag. Kung ano ang umiiral sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang mundo. Ang imahe ni Charis na nakatingin sa malayo, kung saan nakatayo ang isang anino, hindi malinaw kung sino yon. Biglang nawala ang figura. Lumingon si Charis, huminga ng malalim, pakiramdam niya ay may napakasamang mangyayari. Si Charis, hindi siya ordinaryong tao. May tao ba, anino, espiritu, o imahinasyon lang? Iniisip niya, pinagmumultuhan ba siya ng mga bagay na hindi niya nakikita, o kalungkutan lang ba ang nagpapanaginip sa kanyang isipan ng mga kakaibang bagay? Isa pang gabi. Si Charis ay nakaupo sa kanyang silid, nakarinig ng katok sa pinto. Bahagyang bumukas ang pinto, walang tao sa labas. Nanginginig siya, ngunit nagpa siyang lumabas. At sa kanyang paglabas, biglang mula sa dilim, isang kakaibang boses ang nagsalita. Charis, hindi ka nag-iisa, may Gregorio ka. Ang tunog ay huminto, ang hangin ay nagiging mabigat. Isang figura ang lumabas sa kadiliman. Habang ang mga misteryo ay nagsisimulang kumulo sa buhay ni Charis, napagtanto niya na ang katotohanan ay maaaring mas nakakatakot kaysa sa anumang naisip niya. Ang liwanag ay kumukupas, nag-iwan lamang ng isang tahimik na gabi. Isang buntong hininga ang narinig mula sa kung saan, na lumilikha ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ito ang kwento ni Charis, at ang kwentong ito ay nagsimula ng maglakas loob siyang harapin ang hindi maipaliwanag na kadiliman. Imagine a family where love is never easy to feel. A family where cruel words can hurt her deeper than physical wounds. And that is Charis' family. Isang batang babae, si Charis, ang nakaupong mag-isa sa kanyang silid. Ang maputlang liwanag mula sa bintana ay sumisinag sa kanyang nag-isip na mukha. Tumitig ang mga mata niya sa kalawakan, parang may malalim na iniisip. Hindi lang siya ang nag-iisa sa pamilya, ngunit parating nararamdaman ni Charis na siya ang outcast, ang outsider, itinatakwil ng kanyang mga mahal sa buhay. Nabuhay siya sa anino ng kalungkutan, nawala sa hindi magiliw na tingin at salita. Naglakad si Charis pababa ng hagdan na may pakiramdam ng malayo. Nakaupo si Tita Janet sa sofa, malamig ang mga mata na nakatingin sa kanya. At si Tita Janet, na laging kinakaharap ni Charis, ang pinagmula ng paghihiwalay na yon. Isang babaeng laging may mapang-asar na tingin, isang titig na tila naghihintay na ilantad ang kanyang mga pagkukulang.
Scene of Tita Janet sitting, slender as she watched Charis enter, her eyes smoking and her words cold. Charis was silent, feeling like a shadow without a presence. Tita Janet, nakaupo na may ngiti. Charis, bakit hindi ka matulad sa mga apo ko? Imposibleng maging isang magandang tao, hindi mo maintindihan. Dumilim si Charis, magkadikit ang labi niya, ibinaba niya ang ulo. Ang mga salita ni Tita Janet ay parang isang matinding suntok sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umaalingaw sa isip ni Charis, na parang walang katapusang panaghoy. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magtiis Nakatayo si Charis sa harap ng salamin sa banyo, pinagmamasdan ang sarili. Marahan niyang sinapo ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng hindi nakikitang kalungkutan. Pero si Charis ay hindi isang taong madaling sumuko. Sa ilalim ng nag-iisa at nasaktang kabibi, naroon pa rin ang nag-aalab na pangarap na hinding-hindi niya pababayaan. Gusto niyang maging artista. Hindi mapawi ng pangungutya ni Tita Janet ang kanyang pagnanais na sumikat. Lumabas si Charis, huminto para tingnan ang isang casting call sign. Nagningning ang kanyang mga mata, na parang nakakita ng sinag ng pag-asa sa dilim. Kahit hindi siya suportado ng pamilya niya, kahit panay ang tingin sa kanya ng mga mapanlait na tingin, tinuloy ni Charis ang kanyang pangarap. Sumasali siya sa mga casting, kahit alam niyang supporting roles lang ang gagampanan niya, mga role na walang makakapansin. Pero para kay Charis, iyon lang ang pagkakataon niya para makatakas sa dilim ng kawalan niya ng tiwala. Ang imahe ni Charis sa entablado, kahit supporting role lang siya, kumikinang ang kanyang mga mata, parang tinutupad niya ang kanyang pangarap. Pero hindi lahat naintindihan ang panaginip ni Charis. At habang mas naging passionate ang pangarap niya, mas naging malupit ang pintas ni Tita Janet. Scene of Tita Janet standing in front of Charis, her face full of mockery. Tita Janet nanunuya. Keep dreaming, Charis. You'll never be a star. Sa madilim na sulok lang makakatayo ang mga tulad mo. Lalong naging determinado ang mga mata ni Charis, hindi niya hinayaang kontrolin siya ng sakit na iyon. Ngunit noong gabing iyon, noong natutulog na ang buong pamilya, may kakaibang naramdaman si Charis. Parang may nakatayo roon na nakatingin sa kanya, ngunit nang tumingin siya sa paligid, wala siyang nakita kundi ang kadiliman. At pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw, kasing liwanag ng hangin, ngunit sapat na para mapalundag siya. Nakatayo si Charis sa silid, ang malamlam na liwanag na tumatama sa kanyang nalilitong mukha. Ang tunog ng sipol ng hangin, isang malabong figura ang lumitaw sa sulok ng silid. Charis, hindi ka nag-iisa. May Gregorio Cani. Biglang nagdilim ang screen, tanging ang mahinang paghinga lang ni Charis ang maririnig, na lumilikha ng pakiramdam ng pananabik. Hindi maalis ng mga manonood ang kanilang mga mata sa screen. Nagsisimula ang kwento ni Charis sa isang bagay na hindi maipaliwanag. At si Gregorio ba ay isang multo, o imahinasyon lamang ng isang batang babae na pagod na sa pakikipaglaban sa mundo sa paligid niya? Sumunod tayo dahil hindi pa nabubunyag ang mga sikreto ng pamilyang ito. Mula noong gabing iyon, hindi na si Charis ang parehong tao. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang lalaking nagngangalang Gregorio na inaangkin niyang bumisita sa kanya noong hating gabi. Siya lang ang nakakakita. At ang mas nakakatakot ay naniniwala siyang hindi normal na tao si Gregorio. Si Charis, nakatayo sa tabi ng bintana, ay nakatingin sa dilim sa labas.
Isang malakas na hangin ang umihip na nagpalipad sa kanyang buhok. Lumingon siya, puno ng takot ang kanyang mga mata. Charis, pabulong. Dumating siya sa gabi, nakatayo mismo sa labas ng pinto ko. Hindi ko makita ang mukha niya, pero ramdam ko ang presensya niya. Sa tuwing dadating siya, bumibigat ang hangin sa kwarto. Parang may kung anong puwersa na kumokontrol sa lahat. The sound of the door creaking. Charis looked towards the door, shocked. The scene changed to the family members sitting in the living room, all looking at each other suspiciously. Pero ang pamilya ay hindi naniniwala kay Charis. Si Tita Feli, ang kanyang ina, ang unang nagpahayag ng kanyang mga pagdududa. May pag-aalala sa kanyang mga mata, ayaw niyang isipin na ang kanyang anak ay maaaring minumulto ng isang espiritu. Samantala, si Tita Janet at ang iba pang miyembro ay naniniwala na si Charis ay sinusubukan lamang na takasan ang panggigipit mula sa kanyang pamilya, mula sa pangungutya, at mula sa diskriminasyon sa bawat araw na kailangan niyang tapusin. Nakaupo si Tita Feli sa kwarto, puno ng pag-aalala ang mukha. Tumingin siya kay Charis, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng pagdududa. Tita Feli, nag-aalala. Charis, you have to understand that this isn't real. You must be imagining things. You can't let yourself live in a world of dreams like this. Desidido ang mga mata ni Charis, ngunit puno rin ng takot. Hindi niya maipaliwanag sa kanyang pamilya na totoo ang lahat. Nung mga sumunod na gabi, nagsimulang mangyari ang kakaibang pangyayari sa bahay na ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Charis. Walang tao, walang ingay, tanging malamig na hangin lang ang umiihip. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Charis, sumipol ang hangin. Nakatayo si Charis sa silid, puno ng takot ang kanyang mga mata. Isang malabong figura ang lumitaw sa labas ng bintana, kumislap pagkatapos ay nawala. Bumukas ang mga pinto nang walang humahawak sa kanila. Ang ingay ng magaan na mga yabag sa kalagitnaan ng gabi. Hindi naglakas loob si Charis na imulat ang kanyang mga mata, ngunit alam niyang may malapit na tao. At sa tuwing naririnig niya ang mga yabag na iyon, isang malamig na pakiramdam ang dumadaloy sa kanyang gulugod. Alinggaw sa dilim ang tunog ng mga yabag, panay ang bawat hakbang, parang may gumagalaw sa loob ng bahay, ngunit nang lumingon si Charis walang tao. Gabi-gabi, patuloy ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, nang magising si Charis sa kakaibang ingay sa labas ng bintana, may nakita siyang figurang nakatayo doon. Nakasuot ng itim na balabalang tao, hindi malinaw ang mukha nito. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit sa puso niya, napuno ng lamig at takot ang puso niya. Nakatayo doon si Charis, dilat ang mga mata, nakatingin sa bintana. Nakatayo doon ang malabong figura, walang ingay maliban sa mabilis na paghinga ni Charis. Yung figure was Gregorio, pero hindi tao. At parang pinagmamasdan siya mula sa malayong lugar, kung saan walang nakakakita, si Charis lang ang nakakaramdam. Charis sa kwarto, ang dim light na tumatanglaw sa mukha niyang nag-aalala. Tumitig siya sa kalawakan, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi nasasagot. And then, one night, Charis decided to face the darkness, to face Gregorio. She could not live in confusion and fear forever. She needed to know who he was, where he came,
and if he really want to harm her. Lumabas si Charis sa madilim na gabi, malakas ang ihip ng malamig na hangin. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap na nagpapatingkad sa silweta ng maliit na batang babae sa madilim na espasyo. Naglakad siya patungo sa dilim, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit determinado. At habang papalapit si Charis, napagtanto niya na ang hindi maipaliwanag, ang mga kakaibang pangyayari ay maaaring isang babala. Pero isang babala para saan? At mabubuhay kaya si Charis sa mahaba at madilim na gabing iyon? Ano ang naghihintay sa kanya sa paglalakbay na ito? Si Charis ay nakatayo sa sangandaan, nakaharap sa dilim. Ang screen ay kumukupas, nag-iwan lamang ng tunog ng sipol ng hangin na lumilikha ng isang mabigat na kapaligiran. Ang kwento ni Charis ay hindi lamang isang bangungot. Ito ay simula ng isang paghaharap sa supernatural na mundo kung saan ang mga tao at mga espiritu ay nagsalubong. At si Gregorio, siya ba ay isang espiritong naghahanap ng paghihiganti? O siya ba ay isang gumagala na multo, sinusubukang buksan ang mga lihim na hindi alam ni Charis? Mula nang lumitaw si Gregorio sa buhay ni Charis, wala na siya sa sarili niya. What started as strange nights now became an indispensable part of her world. Charis became more and more sure that Gregorio is real, someone she can trust, someone she could love, but was it true? Umupo si Charis sa kwarto niya, nakatingin sa kawalan ang mga mata na parang may kausap. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nataranta. Bumulong siya ng isang pangalan. Charis, pabulong. Gregorio, talagang dinadalaw niya ako tuwing gabi. At ramdam ko ang nararamdaman niya para sa akin. Pero sa pamilya, hindi tinanggap ang kwento ni Charis. Si Tita Feli, ang nanay niya, ang pinaka nag-aalala. Nagsimulang gumulo ang mga salita ni Charis, at hindi na siya mabubuhay sa kawalan ng katiyakan na iyon. Umupo si Tita Feli sa upuan, puno ng lungkot at pag-aalala ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Charis na parang naghahanap ng paliwanag, ngunit ang mga salitang ito ay nagpapagulo lamang sa sitwasyon. Tita Feli, mahigpit. Charis, hindi ka na mabubuhay sa mundong ito ng mga multo. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Ilusyon lang si Gregorio. Pilit kang nagtatago sa mga nangyayari sa paligid mo. Ang madilim na liwanag sa silid ay lalong nagpapabigat sa kapaligiran. Si Charis ay nakatayo ng tahimik, walang sinasabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may takot din. Ngunit hindi tinatanggap ni Charis ang katotohanan iyon. Patuloy siyang naniniwala na si Gregorio ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng kanyang buhay. At nang unti-unting nagdududa ang pamilya, nagsimula silang maghanap ng impormasyon tungkol kay Gregorio. Hindi nila maintindihan kung bakit naiisip ni Charis ang gayong tao, isang taong hindi nakikita ng iba. Nagsimulang maghanap ng impormasyon ang mga miyembro ng pamilya tungkol kay Gregorio. Kinuha ni Tita Feli ang telepono, nagtanong sa mga kapitbahay, habang ang iba naman ay naghanap sa mga lumang libro. May nararamdamang pagkabalisa sa hangin.
Sa paghahanap ng desperasyon, nagsimulang pumunta ang pamilya sa mga kapitbahay sa paligid upang magtanong tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Gregorio. Ngunit lahat ay tumingin sa kanila ng kakaiba. Walang nakakakilala sa pangalan na iyon. Wala man lang nakaalala sa sinumang nakatira sa kapitbahayan na may ganoong pangalan. Tinanong ng pamilya ang kapitbahay, ngunit nakatanggap lamang ng mga iling at nalilitong mga tingin. Kapitbahay, iling-iling. Gregorio, never heard of that name around here. Are you sure? Nagsimulang maramdaman ng pamilya na may mali. Hindi maintindihan ni Tita Feli. Bakit patuloy na iginiit ni Charis na totoo ang lalaki, gayong walang makapagkukumpirma sa kanyang pag-iral? Paanong may isang taong walang alam? Nakaupo si Tita Feli sa kwarto, puno ng pag-aalala ang mukha. Bahagyang bumukas ang pinto, umihip ang malamig na simoy ng hangin sa silid. Pumasok si Charis, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata, ngunit may hindi maipaliwanag na takot. Ngunit sa dilim, isang katotohanan ang unti-unting lumitaw. Si Charis, kahit anong pilit niyang itago ito, ay hindi maitatanggi na ang presensya ni Gregorio ay hindi maipaliwanag ng katwiran. Isang pangalan, isang figura, o simpleng pagmumultuhan ng isang espiritu. Nagsimulang maghinala ang pamilya na ang kanilang anak na babae ay maaaring pinagmumultuhan ng isang supernatural na puwersa. Isang espiritu na hindi pa pinakawalan. Sa isang madilim na gabi, tumayo si Charis sa harap ng bintana, nakatingin sa dilim. She muttered a name, tapos biglang tumalikod nang marinig ang tunog ng malalambot na yapak. Si Gregorio kaya ay isang espiritu lamang, isang multong gumagala sa paghahanap ng kalayaan. At si Charis, isang batang babae na laging nakadarama ng pagkawala, ay hindi sinasadyang naging tulay sa pagitan ng mundong ito at ng kabilang mundo. Ang tunog ng mga yabag ay nawala, si Charis ay lumingon at tumingin ng diretsyo sa kadiliman sa labas ng bintana, kung saan ang isang malabong figura ay tahimik na nakatayo. Hindi pa rin nalulutas ang katotohanan tungkol kay Gregorio. Ilusyon lang ba siya sa isipan ni Charis o may puwersang ang nagmamanipula sa kanya? Ano ang gagawin ng kanyang pamilya kapag naging mas malinaw ang mga kakaibang bagay? At makakatakas kaya si Charis sa obsession na ito? O madadala siya sa spiral ng madilim na lihim na hindi makontrol. Pagkatapos ng mahabang gabi ng kakaibang panaginip, biglang nahulog si Charis sa kakaibang koma. Hindi siya nasugatan, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng sakit, ngunit hindi magising. Isang kadiliman ang tila humawak sa kanyang katawan, walang sinuman ang makapagpaliwanag nito. Lumipat sa silid ng ospital, kung saan tahimik na nakahiga si Charis, walang bakas ng paghinga ang kanyang mukha. Nagkatinginan ang mga doktor, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mukha. Doktor, bumuntong hininga. We cannot find the cause. There is no physiological reason to explain why she is like this. She is not injured, the tests are all normal. But her condition is inexplicable. Ang pamilya Charis, sa labis na pagkabalisa, ay hindi makaupo. Nagsimula silang maghinala na ang kanilang anak na babae ay maaaring sinapian ng kung anong puwersa.
Baka may espiritong sumasagi sa kanya, o mas malala pa ang nakatago sa kadiliman. Nakaupo ang pamilya sa sala, hawak ni Tita Feli ang kamay, namumutla ang mukha, nag-aalala. Tita Feli, nanginginig. Pwede bang si Charis ay may nagmamay-ari? Tumayo si Tita Feli, nakatingin sa bintana, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Isang madilim na liwanag ang sumisikat mula sa labas, na parang isang senyales ng isang bagay na malapit nang mangyari. Mula sa mga alinggaw sa nayon, nagsimulang maghanap ang pamilya ng mga taong makakalutas ng mga supernatural na fenomena. Isang shaman, isang dalubhasa sa mga espiritu, ang natagpuan. Ang taong ito ay nakatulong sa maraming pamilya na makatakas mula sa madilim na puwersa, ngunit mailigtas ba niya si Charis? Larawan ng isang shaman, nakasuot ng tradisyonal na damit, nakatayo sa isang madilim na silid. May hawak siyang insenso, kumikislap ang liwanag mula sa lamparan ng langis sa mesa, at ang kanyang mga mata ay puno ng solenidad. Shaman, seryoso. Ito ay hindi isang normal na sakit. Ang nararamdaman ko kay Charis ay hindi bagay sa mundong ito. May isang espiritu, isang puwersa na nagsisikap na angkinin siya. Ngunit upang malutas ito, kailangan nating harapin ang isang mas malaking labanan, isang labanan na hindi mo maisip. At nang magsimulang magsagawa ng ritual ang shaman, ang lahat ay naging mas tensyonado kaysa dati. Ang silid ay biglang naging malamig, ang hangin ay mabigat, at ang mga kakaibang ingay ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Pagbaril ng shaman na naghahanda ng ritual, kumikislap ang liwanag mula sa mga insenso. Ang mga miyembro ng pamilya ay nakatayo sa paligid, tensyonado, ngunit hindi maalis ang kanilang mga mata kay Charis na hindi kumikibo. Nagsimula ang ritual at may kakaibang naramdaman ang lahat. Isang malamig na hangin ang bumalot sa silid, ang malalalim na ilaw ang nagpadilim sa paligid. Parang may isang di nakikitang kamay na pumipisil sa kanilang lahat. Nagsimulang kumalma si Charis na parang may gustong kumawala sa kanyang katawan. Nakatulog si Charis, nakalahad ang kamay, ngunit hindi makagalaw. Ang kanyang katawan ay nanginginig na parang nahaharap sa isang hindi nakikitang puwersa. Bumulong ang salamangkero ng mga salita ng isang inkantasyon, at pagkatapos biglang umihip ang malamig na hangin sa bintana na pinatay ang lahat ng kandila. Ang silid ay nalugmok sa kadiliman. Nataranta ang pamilya, ngunit nanatiling matatag ang shaman. Shaman, sa ilalim ng mabigat na paghinga. Ito na ang huling paghaharap. Kung walang gagawin, ang espiritong ito ay ganap na magmamana kay Charis. Dapat mong ihanda ang iyong sarili, hindi lahat ay maliligtas. Dumating na ang huling paghaharap. Ang pamilya ni Charis, gaano man sila katakot, ay kailangang gumawa ng desisyon. Maililigtas ba nila siya mula sa mga puwersang kumokontrol sa kanya? O kailangan ba nilang panoorin habang ang babaeng mahal nila ay nilamon ng hindi maipaliwanag na kadiliman? Nagkatinginan ang mga miyembro ng pamilya, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Tita Feli ang kamay ni Charis, punong-puno ng luha ang mga mata. Sa wakas, huminga siya ng malalim, determinadong hindi susuko. At nang umabot na sa kasukdulan ang ritual, isang hiyawan ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng silid, na parang may nahihirapan sa dilim. Ito ang mapagpasyang sandali. Mailigtas kaya ng pamilya si Charis, o tuluyan na siyang mawawala sa sarili? Ang screen ay nagdilim, ang tunog ng hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa gabi, na lumilikha ng isang pakiramdam ng tensyon at pagkabalisa. Ang screen ay lumipat sa susunod na bahagi. Pagkalipas ng mga araw at gabi ng pakikibaka sa hindi maipaliwanag, sa wakas ay iminulat ni Charis ang kanyang mga mata.
Ngunit hindi siya nagising na tulad ng isang normal na tao. Nagising siya, ngunit hindi ang kanyang sarili. Gumaling na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay hindi pa rin makatakas sa nangyari. Nagising si Charis, malabo ang mga mata. Nilingon niya ang kanyang ulo, nakita ang kanyang pamilya na nakatayo sa paligid ng kanyang kama sa ospital. Bawat isa ay nakatingin sa kanya na may nag-aalalang mga mata. Tita Feli, nasasakal. Ikaw nagising ka na. Hindi namin alam ang gagawin kapag ang layo-layo mo sa sarili mo. Bagamat maayos na ang kanyang katawan, hindi nakatakas si Charis sa nararamdamang pang-aapi sa kanyang kaluluwa. Ang mga alaala ni Gregorio ng mga kakaibang gabing iyon ay nananatili pa rin sa kanyang isipan na parang mga sugat na hindi pa gumagaling. Napagtanto ng kanyang pamilya na ang mga kakaibang pangyayari ay hindi basta-basta. Bunga ito ng mga hindi nalutas na issue sa nakaraan. Ang pamilya ay nakaupo sa paligid, ang kanilang mga mata ay puno ng kalungkutan. Tumingin si Tita Feli kay Charis nang may pag-unawa na para bang na-realize niya ang hindi sinabi. Sa wakas ay naunawaan ng pamilya na ang kakaibang mga aksyon ni Charis ay hindi bunga ng puwersang hindi niya kontrolado, ngunit resulta ng akumulasyon ng hindi nalutas na mga emosyon at sakit. At ngayon kailangan nilang harapin ang katotohanan. Maaari ba nilang pagalingin ang mga sugat sa pamilya o ang lahat ay mananatiling isang hindi maalis na peklat? Sinubukan ni Tita Feli at ng mga kapamilya na magkasundo. Ang bawat tao ay nagpapakita ng pagsisisi at pagsisikap na pagalingin ang kanilang mga relasyon sa pamilya. Nagpasya si Charis na iwan ang kanyang pamilya upang makahanap ng bagong direksyon. Kailangan niya ng espasyo upang pagalingin ang kanyang sarili at magsimulang muli. At sa mga sandaling iyon, kapag hindi na siya dominado ng nakaraan, siya ay nakatagpo ng kagalakan sa trabaho. Nagsimulang magtrabaho si Charis sa Disneyland, kung saan ang liwanag at mahika ng mundong ito ay tumutulong sa kanyang unti-unting mahanap ang kanyang sarili muli. Si Charis na nakasuot ng trabaho, nakangiti kasama ang mga bata, hindi na malungkot ang kanyang mga mata tulad ng dati. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng paggaling at pag-asa. Sa Disneyland, nasumpungan ni Charis ang saya sa trabaho, ang saya sa pagbibigay ng ngiti sa iba. Ang trabaho ay tumutulong sa kanya na mahanap muli ang kanyang sarili. Hindi na siya ang mahinang babae na pinagmumultuhan ng mga kakaibang pangyayari. Pero makakatakas ba talaga siya sa nakaraan o ang mga multo ay patuloy pa rin sa kadiliman? Si Charis ay nakatayo sa gitna ng parke, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay hindi na natatakot, ngunit puno pa rin ng bakas ng pagkabalisa. Ang eksena ay pumutol sa isang madilim na sulok, isang maputlang liwanag na sumisikat sa mga ulap. Napagtanto ng pamilya na para gumaling, hindi lang nila dapat harapin ang nakaraan, kundi harapin din ang kanilang sarili. Ang mga sugat ay hindi lamang dulot ng mga supernatural na puwersa, kundi resulta din ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Nagsisimula silang maghanap ng mga paraan upang gumaling, ngunit maaari ba nilang pagalingin ang lahat ng mga sugat na umiiral sa mahabang panahon? Ang pamilya ni Charis ay nakaupo ng magkasama, nagsimulang makipag-usap ng mas bukas. Nagsimula silang maunawaan at suportahan ang bawat isa. Ang ilaw sa silid ay naging mas mainit. Hindi pa tapos ang kwento ni Charis. Talaga bang matatakasan niya ang mga multo ng nakaraan?
Magmumulto pa rin ba sa kanya ang mga supernatural forces o tuluyan na niyang nakontrol ang buhay niya? Malabo pa rin ang katotohanan at sa dilim may mga lihim pang naghihintay. Nakatayo si Charis sa harap ng bintana, nakatingin sa labas, ang sikat ng araw na tumatama sa kanya. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman pa rin ng pagdududa, isang hindi nasagot na tanong. Ang screen ay dahan-dahang kumupas sa itim.